I'm so excited, Mommy, this is our first time going to mall with Daddy. Elliot said giggling. Nilalagyan ko siya ngayon ng medyas, para sa kanyang sapatos. Nakaalis na rin si Myrna, kaya kami na lang talaga si Zero ang nag-aasikaso ng mga bata. Si Cronus naman ang kanyang nilalagyan, habang si Elian sariling sikap. How about Elliot, Elian and Cronus' birthday? Anything you want. Gusto nyong mag-celebrate tayo? I have hotels here, kung gusto nyo doon tayo magpa-party. Si Zero. Umiling si Elliot, we don't want that, Daddy, our only wish, well except for Elian, is only to have you. Gusto ka lang namin makita, okay na kami, naka-thumb ups pa siya. Tumango-tango si Zero, we'll do a vacation. Para makabonding pa tayo, gusto nyo yun. I want that, Daddy, Cronus said and jumped. How about doon na lang sa sinabing isla ni Myrna? Para walang gastos, tutal nagpadala ka naman ng tauhan mo doon, diba? Baka may sali na iyon sa pangalan mo, nakisali na din ako sa kanila. Gusto ko sama-sama kami, iyong masaya at tahimik lang. Dito kasi nandito si ate, baka sugurin kami dito nang wala sa oras. Natatakot ako sa tatlo, baka may masabi si ate na ikakasakit ng damdamin nila, kagaya ng ginawa niya kay Elian. Ayaw kong dumihan si Zero sa isip ng mga anak ko, baka si ate ang makakagawa noon sa kanila. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi ko. Agad namang tinawagan ni Zero ang kanyang mga tauhan, para sa pagpapadali, dahil doon kami sa ikalawang linggo. I wore blue dress today. I paired it with my sandals. Bagsak din ang aking buhok. I put some lipstick and blush on, para hindi ako mukhang mapatla. May pagkamistisa ako, dahil na rin siguro noong nasa ibang bansa, minsan lang akong lumabas o sadyang maputi lang ako. My baby is pretty as always, baka maaga ka sakin, huwag kang masyadong magpaganda, aniya at inagaw pa ang blush on sa akin kamay. Inirapan ko siya sa kanyang pagiging pinalupot niya lang ang kanyang kamay sa baywang ko. Inayos ko ng kaunti ng aking buhok, bago tuluyang lumabas kung saan naroon naghihintay ang mga anak namin. Napatingin ako kay Zero, naninibago ako sa kanyang suot sa opisina, nakapormal talaga siya. Ngayon simpleng puting polo lang at jeans, naka-rubber shoes lang din. Bumalik ang kaluluwa ko sa aking sarili, nang marinig na may kumatok sa aming pintuan. Hindi ko na malaya na nakatitig na pala ako kay Zero. Zero opened the door and we saw Erwan, while his right hand is on his pocket. Wow, perfect family, komento niya at agad pumasok. Saan alis niyo? Kuya pasarap buhay pero okay lang, basta masaya ang tatlo kong pamangkin, aniya at ginulo ang buhok ng tatlo. This Monday kuya kailangan ka na sa meeting, sorry Jam I don't want to ruin your happy family, but the investor wants to see kuya. Baka mga 1 week si kuya mapapagod, pero pagkatapos nun hindi na ganun ka busy. Kamusta ang ginagawang hotel? Tanong ni Zero sa kapatid, pagkatapos nitong ipaliwanag ang lahat. Okay naman ang Jam Hotel, mabilis ang tauhan, madami rin kaya medyo nasa gitna na sila, cool na sabi ni Erwan. What? Jam? I look at Erwan who's now smirking. Yes Gemela, kala mo naka-move on na si kuya no, galit siya sayo, pero pinangalan pa rin sayo ang hotel. Sana all. Pabirong sinuntok ni Zero si Erwan sa dibdib. Nagtawanan ang magkapatid, at nagpaalam na rin si Erwan na aalis na, aasikasuhin pa ang hotel na ginagawa nila. Sumabay na rin kami sa paglabas, dahil aalis kami papuntang mall. I waved my hand to Erwan, and enter Zero car. Nasa likod ang tatlo, habang ako ay nasa front seat. Tahimik lang kami sa loob ng sasakyan, habang papunta kami ng mall. Bumalik ulit sa isipan ko ang sinabi ni Erwan. Bakit naman ipinangalan sa akin ni Zero ang kanyang hotel? Magkagalit pa kami noong mga panahon iyon. Talagang ang palayaw ko pa ang ginamit niya. Nakarating kami sa mall, masaya ang tatlo habang hawak ko si Cronus at Elian. Si Elliot ay nasa kanyang ama at nakikipagkwentuhan. Una kaming pumasok sa isang sikat na butik, mukhang kilala din si Zero, dahil binabati siya ng mga nagtatrabaho dito. Anak niyo po, Sir Zero? Tanong ng isang babaeng nagtatrabaho. Tumango lang si Zero sa tanong ng babae. Hindi ko po kayo nakita na may asawa o girlfriend man lang, bakit kayo nagkaroon ng anak?
Tanong niya ulit. A long story, tipid na sagot niya. Pumili-pili sila ng damit at sinundan sila ng babae, para tulungan sila sa pagpili. Umupo lang ako sa upuan, para hayaan sila ng time sa isa't isa. Habang nakaupo ako ay tumabi sa akin ang isa pang babae, na dito rin nagtatrabaho. Kayo po ang nanay ng anak ni Sir Zero. Tumango lang ako sa kanyang tanong. Akala ko kasi buntis pa ang kanyang girlfriend, bago lang kasi si Girlie, kaya hindi niya nakita ang babaeng iyon. Donna rin ang pangalan ng babaeng iyon. Noong pumunta sila dito, napakagat ako ng labi sa sinabi ng babae. Ganun ba, mahabang kwento kasi, kung sasabihin ko pa sa'yo, maliit lamang ang boses ko, habang sinabi ko iyon. Kinakabahan na rin ako dahil sa kanyang mga sinabi. Ibig sabihin dinadala din ni Zero si Ate Donna dito. Suki na rin si Zero ng shop na ito, dahil kilala na siya at kasama niya parati si Ate Donna. Wow ha, napagkakamalan akong mistress dito. Tumayo ako at iniwan ang babae doon. Sa labas na lang muna siguro ako, nakakahiya mukhang hindi ako ang inaabangan nila na kasama ni Zero. I waited them outside the boutique, ginugol ko na lang ang aking sarili sa paggamit ng aking cellphone. Jam, bakit ka nandito? May upuan naman doon sa loob, tara na. Nagulat ako na nasa harap ko na si Zero, at pilit akong pinapasok sa loob. Hindi, sige lang, ani ko. Kumunot ang kanyang noo, at pilit akong pinapasok. Zero, I said, dito lang ako. Napapikit ako pagkatapos ko iyong sambitin. What's wrong baby? Wala. I look away. And why are you acting weird? Did something happen baby? Wala nga eh. It is about Donna. Sinabi ng ibang nagtatrabaho doon na kasama ko siya. That was long time ago, 4 na taon na iyon. Napairap ako. Anong 4 na taon, alam nga ng babae na buntis si ate eh. I smirked sarcastically, pinapangunahan na naman ako ng selos. Hindi na ako nakapag-angal pa ng higitin na ako ni Zero papasok. Ang kanyang kamay ay nasa bewang ko, pagpasok namin sa loob ay tumingin sa akin ang mga nagtatrabaho doon. Do I look ugly? Napangiwi ako sa sarili kong tanong. Nang makita ako ng tatlo, ay pumunta sila sa akin, they even showed to me the clothes that their dad bought to them. I just smiled and tapped their heads. Siya po yung nanay sir. Tanong nung girlie. Tumango si Zero at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa aking bewang. Paano po yung Donna sir? Tanong nung babaeng kumausap sa akin kanina. Donna is just a friend, nothing more nothing less. And this girl is my girlfriend since I'm just nothing, she's the reason why I have my own money now. Kung hindi niya ako pinagalitan dati na hawakan ko ang kumpanya namin, baka wala ako ngayon dito. He said proudly. Kaya kung pumunta dito si Donna, at kung ano man ang sabihin niya, hindi iyon totoo, he continued. Ngumiti ang mga babae, at ang iba ay nangingisay pa sa kilig sa sinabi ni Zero. Parang aalis na nga ang puso ko ngayon sa sinabi ni Zero eh. Hindi ko lang pinahalata, nakatayo lang ako ng tuwid. But sir, pumunta siya dito last month ata. Hinahanap niya ho kayo kung pumunta kayo dito. Muntik na ngang magkagulo, dahil may nakaaway siyang customer namin. Pinakita niya pa ang malaki niyang tiyan, ani ng babae. Umiling-iling si Zero. Baka yung tinutukoy niyong araw, ay yung araw din nang pumunta kami dito at nagkita kami ni ate. Noong araw na iyon, ay parang bad mood siya. Siguro dito siya pumunta una, at may nakaaway siya. Bakit ganun si Ate Donna? Hindi naman ganun dati ha. She's not that war freak when we still young. Noong nagka-boyfriend ako, at nalaman niyang si Zero, doon na siya nagalit sakin. Bakit pa kasi 9 love kami sa parehong lalaki? Next time huwag niyo na lang siyang pansinin. Let's go babies, yaya niya sa mga anak naming nakaupo. Alis na kami Gret, aniya at sabay kaming umalis. Umalis kami sa shop na iyon, at pumunta kami sa shop na gusto ni Alien. Alien na puntahan si Zero. Humawak si Alien sa kamay ni Zero, at iyon ay kinagulat ng kanyang ama. May gusto eh. Si Cronus lang ang hawak-hawak ko, at ang dalawa ay nasa kanya. Si Zero din ang may hawak ng kanilang pinamili sa butik na iyon. When we entered the musical shop, everyone greeted Zero again. What a famous billionaire. I sat on the chair with Cronus and Elliot,
Who doesn't have interest in music? Silang mag-ama naman ay pumili ng gitarang gusto ni Elian. Halos lahat ay malalaki sa kanya, nagdalawang isip tuloy si Zero, kung bibilhan niya ba o hindi. I can manage that daddy. Kaunting bagay lang yan, si mommy nga buong drum set binili sa akin. And guess what? Nakaya ko yung patugtugin, may pagmamalaking sabi ni Elian kay Zero. He picked the color black guitar. Mukha daw yung astig kong black. Elian continued to convince his dad to buy him a guitar. Kung ano pa ang kinukwento niya, para lang mabilhan siya nito. Tumingin sa akin si Zero, I just nodded. Wala naman iyon, basta hindi naman siya mapapahamak. It's just a guitar. Kapag lumaki si Elian, I want to see him performing on stage, while he is playing that guitar. Napakasarap sa puso. I'm not musician or music lover. I don't think Zero knows how to play instruments, hindi ko pa naman siya nakikitang nagpapatugtog ng any instruments, kaya nagtataka ako kung saan namana ni Elian ang pagkahilig niya sa musika. Kung bibilhin ko yan gusto ko may sample every night, okay ba iyon? Nakangiting tanong ni Zero. Lumaki ang mata ni Elian at tumango-tango. Yes naman daddy. Aniya at yamakap pa sa leeg ni Zero. Binili nga ni Zero ang gitarang gusto ni Elian, sunod ay nilibot lang namin ang mall. May ibang tao pa na nakakilala kay Zero. Nakakahiya nga mukhang pagpiestahan pa siya. Ang iba nagtatanong pa kung anak niya ang tatlo. Tumango-tango lang siya bilang sagot, minsan hindi na niya pinapansin. How about you baby? Anong gusto mo? He whispered on my ears, kinalabutan ako dahil doon. Nasa mall kaya kami. Malandi ka Zero. Huwag mo akong idamay dito. Wala naman, masaya na ang mga anak ko kaya okay na. I said smiling. Mas diniinan ni Zero ang kanyang mukha sa aking tainga, hindi mo ba tatanungin kung anong gusto ko? It sent shiver down to my spine. Ano bang gusto mo? Nauutol pa ako. Ikaw. Pinikot ko ang tagiliran niya dahil sa hiya. Tumawa lang siya habang pinipigilan ang aking mga kamay. Inirapan ko siya, at hinawakan si Cronus. Nagmumukha kaming teenager dito. Nakakahiya, naramdaman ko rin ang pamumula ng pisngi ko, Zero. Rinig ko ang halakhak ni Zero sa aking likod. Hinayaan ko na lang siya, at naglakad na lang kasama si Cronus. Dahil nabili na namin lahat ay uuwi na kami. Malling and buying Elian's guitar lang naman ang pakay namin. Bumili na lang din kami ng pagkain para sa hapunan. Nang makauwi kami ng bahay, ay kanya-kanya silang kuha ng kanilang sapatos. Si Cronus ay tinulungan ni Elian. Dumiretso naman ako sa kwarto ko para makapagbihis din. Pagkahubad ko ay mismong pagbukas din iyon, at niluwas si Zero. Napatikip ako ng aking katawan dahil sa kanyang ginawa. Zero get out. Mahina ngunit may diin sa boses ko. Baka marinig ng tatlo sa baba. Nakita ko na lahat sayo jam. Namula ako dahil sa kanyang sinabi. I hate you Zero. Lumapit siya sa akin at sinunggaban ako ng halik. This kiss is different from the first time we kissed each other. Yung nagkita kami sa opisina niya, na halos umiyak na ako sa sakit. Ang halik niya ngayon ay soft lang parang naglalambing. Hindi ko uulitin sa'yo ang ginawa ko dati noong nasa opisina jam. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo, ogag lang talaga ako noon, kaya nagawa ko iyon sa'yo. Aniya at lumayo sa akin, sige magbihis ka na, hihintayin ka namin sa baba, sabay sarado ng pinto. Nakahinga ako ng mabuti, pero halos bumigay ako kanina. Muntik na akong sumukli sa kanyang halik. Jam. Huwag marupok wala sa bokabularyo mo yan. I wore pajama and shirt then lumabas na ako. Nasa hapag na sila, at handa na ang aming kakainin. Ngumiti silang apat sa akin, at nilahad pa ang mga pagkain. Nakakataba naman ng puso. Ngumiti din ako sa kanila, at hinalikan ang pisngi ng tatlo. Ako, si Zero. I rolled my eyes and kissed him on his cheek. The two giggled because of what they saw, si Cronus naman ay nakahawak ng kutsara. Kung nakikita iyon ni Cronus, siguro ganun din ang reaksyon niya. Parang gusto kong hilahin ang oras, para pwede na siyang oprahan at makakita na siya. Ako ang nahihirapan sa kanya, di bale kapag nakakita na siya ipapasyal ko siya sa lahat ng gusto niya. Magiging masaya siya sa oras na makakakita na siya.
Ambang uupo na ako, nang may narinig kaming katok mula sa pintuan. Sumaya ang tatlo at excited. Baka si Erwan iyon, at dito naman may kikikain sa amin. Sarap kasama si Erwan, parati niya nga lang inaasar si Zero. Ako na ang nagpresenta na babukas, dahil nakaupo na sila. Nakangiti akong pumunta malapit sa pintuan, at agad na binuksan ng malaki para sunggaban ng yakap si Erwan. Ngunit pagkabukas ko ay hindi siya ang tao roon. Ate,